Magandang araw ulit sa inyo guys. Sa araw na ito, ang gagawin ko naman ay request ng isa nating subscriber, si Just Papin. Shoutout to you, Just Papin. Ang request niya ay shortcut sa Excel. Maraming klase ng shortcut sa Excel. So, uunahin natin yung control and single letter. Kasi merong control and two letters. But since na marami na yung single letter, yung muna gagawin natin para hindi ka masyado mahaba yung video natin. So guys, start na tayo. Una ay Control A. Control A ay select ang region. Ang region ay ito yung tinatawag na data o laman ng Excel. Sample natin na Control A ko. So, sinelect na lahat ng may nakatype sa Excel. Basta kailangan wala siyang space na row or column para ma-select siya. Ngayon, kung gusto niyo naman i-select ang buong sheet, lahat ng from A to up to the last cell ng sheet, press pa natin ulit yung panibagong Control A. So, nakita niyo, ganyan na nangyari sa kanya. Ginagamit ito pagka masyadong malaki yung data o malawak yung almost buong sheet na yung cover ng data para hindi ka na yung mag-drag ng from one cell to another. Ay select mo lahat. Ito, 2 pindot lang, select mo na siya ng lahat. Tapos, sa Control B naman tayo. Ang Control B for design lang siya. Kung mapakita nyo, naka-bold letter na yung ating naka-type na bold. Pag pinindot mo ulit yung Control B, mawawala yung pagiging bold niya. Tapos Control B ulit para maging bold letter siya ulit. Ngayon, Control C. Ang Control C ay copy. Kaka-copy niya lang yung cell kung saan nakatapat yung cursor. Actually, ito yung cursor dyan. Tapos itatapat mo kung saan gusto. Tapos enter mo para ma-paste siya. Tapos, ang Control D, guys, ito yung tinatawag na fill down. Sabihin nun, pipilapan niya yung nasa baba, kaparehas itong nasa taas niya. Kailangan walang space. Kasi pag space ang nasa taas niya, space din ang kukopya niya. Sample ko sa inyo, Control D. So, pinapin niya ngayon word na copy from above nung cell kung nasaan siya. Tapos, Control F, ito yung Control Find. Sabihin, ilulok niya yung something na hinahanap mo. Let's say, hanapin natin yung word na find. So, napunta siya ngayon sa word na find. Ang F5 naman, ito yung pupunta ka sa isang cell from your place yung papunta doon sa cell lang gusto mo. Pagtaksa niya. Ang ita-type natin, guys, yung reference, ito yung mga cell address. Ito yung tatawag na A1, B1, C1, B2, C3. Ang pag-determine ng cell address, guys, malalaman nyo kung saan yung tinapat yung cursor. Pagtaksa niya. Kung saan yung tinapat yung cursor, yan yung cell address niya is E6. So, let's say, gusto mo magpunta sa A5000 kasi para hindi ka na mag-page down ng marami. Nasa A5000 ka na ngayon. Ganun ang gamit ng Control G. Tapos Control H naman, i-replace niya yung mga gusto mong replace. Kagaya ng select na natin to guys. Kasi pagka hindi natin sinelect to at pag-Control H tayo, palitan natin yung word na copy, baka madami itong isa. So, Control H tayo guys. Makikita mo, ang papalitan natin dito ngayon is yung word na copy. Tapos, palitan natin ng find. Kita nyo guys. Control I. Control I is for design also. Mapapansin nyo,
naka-italic na siya. Ngayon, dito naman tayo pumunta sa control, sa tapat ng control H sa replace. Press natin yung control I, magiging italic din yung design ng letter niya. Tapos, dito tayo sa control K. Control K ay mag-insert ka ng link. Yan. Ano yung link, guys? Yan yung tipo bang pagka, parang nasa mga sa website, puro mga link yan, di ba? So, pagka pinress mo siya, ang mangyayari, mabubukas niya yun. Let's say dito tayo sa pivot 1. Yan. Sabihin, nagkaroon na siya ng link na pivot 1. So, pag pinress mo yan, guys, makikita mo, o-open ang pivot 1. Ganun lang ginagawa. Commonly, ginagawa to sa mga table of contents. Pag kumuha ka, tapos press mo yung control K, tapos insert mo yung link, tama yung kung saan yung dapat na i-open nung link na yun. So, meron ka na kagad na parang shortcut. Control A. Ang Control A, mag-create ka ng table, guys. Ang table, ito yung dinesign na may kulay. Pakita ko sa inyo. Control L. Sabi natanong ngayon kung ano yung gagawa ng table. Since yan ang data natin, so, yan ang i-okay natin. Ito nyo, guys. Ganyan ang tsura ng table. Common ginagawa ito sa list, let's say, list ng employees, tapos yung detail niya, para nagkakaroon siya ng separation in between dahil sa kulay na niya. So, balik natin sa dati, guys. Tapos, Control N. Ang Control N naman ay pagbubukas ng bagong workbook. Sabihin, aside from this one, kailangan mo ng panibagong another workbook. Control N mo lang, meron ka ng panibago. So, yan guys, yung panibagong workbook. Balik tayo sa dati yan. Tapos, Control O. Ang Control O ay ang pag mag-open ka naman ng files. Siyempre, dadrag mo pa yung cursor mo papunta rito sa icon na to para mag-open ka. Pero once na yung kamay mo naman ay nasa keyboard na, at hindi mo na napindutin yung Control O. Kaya andyan ngayon pipiliin mo mga pwede mo i-open ng files. Hindi naman tayo mag-open. Okay na. Sa Control P, guys, simple. Ito yung pag-print. I-ahas niya kagad sa'yo. Ayan. Pwede mo na siya kagad i-print. Kasi usual, lalo na pagka mga bagong bukas ng computer, itong mga icon na ito nasa taas, hindi mo makikita yan. Nilagay ko lang yan dyan. Then, ito naman Control R. Ang Control R, guys, ay ito yung kokopya niya naman yung words o letter o something kung ano yung man nandun sa kanan niya. Kunyari, andito tayo sa field the right na. Pag i-rest natin yung Control R, makikita nyo, Control R na rin yung nakatapat. Naka-type sa kanya. Dahil Control R, yung nandun sa kaliwa niya, actually, napapunta sa kanan. Kaya, pag dito, blanco, Control R ka ulit, ayan bumitaw, Control R pa rin. Ito naman tayo sa Control S, ito yung ginagamit natin pagkatapos na tayo sa ginagawa natin o kaya kailangan natin tumayo, kailangan natin i-save yung data natin o yung file natin para naman hindi siya mawala once na biglang nag-shutdown yung computer mo. Ayan, Control S. Control P, same as Control L. I don't know why, pero pag-create din siya ng table. Ito niya, Control T. Ayan, table pa rin ang nasabi niya. And then, sa Control U naman, guys, ito yung underline. Pag kung makikita nyo yung ibang mga salita o yung letters o yung data, nagkakaroon siya ng good sa ilalim. Na isakto lang sa kung ilan yung letra o ilan yung numbers. Pakita ko sa inyo. Kung kita nyo, underline. Naka-underline na siya. Control victory naman is yung paste. Yun yung ginagamit. Let's say, copy mo to. Tapos, instead na magkiklik ka doon, hanapin mo yung icon dito ng paste ito, Control victory na lang ginagawa. Tapos, sa Control victory kasi, pwede mo pa siyang i-paste ng i-paste kahit saan. Hindi ka gaya nung pagka in-enter mo lang, wala na siya. Kasi hindi mo na
pe-paste pa sa iba. Control W guys, ito yung i-close ko naman yung workbook. Hindi na natin gagawin kasi baka mag-close naman itong ginagawa natin, nahanapin ko pa. Control X, ito yung pagka-cut naman. Parang minumove siya. Kasi, nakaano na siya, kakaroon na siya ng blinking lines. So, ngayon, dadali mo siya kung saan mo gustong i-paste. Wala na siya din sa question na napuntan sa rito. Then, Control C. Ito yung nagkamali ka. Instead na i-click yung icon sa taas na undo, pwede mo na click yung save. Kailangan bumalik yung pinaste natin kanina dito. Tapos, ito, guys, sigurado magagamit ito. Control N. Kasi nasa dito sa umpisahan, sa unahan pala. At gusto mong pumunta sa pinakadulo, Control N lang ang pipindutin natin, guys. Yung pinakadulong cell, kung ano yung saan ka huling nakapag-type, kahit na dinilit mo na yan, para malaman mo lang kung nasaan yung pinakahuling data, even history na ginawa mo, kahit na na-delete mo na, at least alam mo kung hanggang saan yung sakop ng sheet. Kasi guys, ito nagiging problema dyan. Once na nakapag-type ka na before sa pinakadulong-dulo, makikita nyo ang size ng file nyo, napakalaki. Kahit na i-delete nyo siya, nandun pa rin siya. So, ang mangyayari, yung file size nyo is hindi normal kumpara sa laman. At pindutin natin yung Control N. So, meaning, yung last na tinet ko is hanggang dito. Kaya, hanggang dyan lang siya. So, yung size niya, normal. Pakita ko sa inyo, punta tayo sa pinaka-layo. Yan. Mag-type tayo dyan. Tapos balik tayo sa bahay natin sa umpisa. Nag-press ng Control N, pupunta ka ulit sa tool doon. Kahit na i-delete mo yan, guys. Pag binelete mo yan at nag-Control N ka, nandiyan pa rin. At yan, pag sinake mo, ang mangyayari sa file mo, magiging sobrang laki. Kaya as much as possible, instead na mag-do ka ng trabaho sa isang sheet, sa isang file na ganyan, gawin mo na lang sa panibago. Kung konti lang naman yung data mo, copy mo na lang siya. Tapos gawa ka ng panibagong, open ka ng panibagong workbook. Tapos i-paste mo siya. Kaysa yung, diyan ka ulit magre-retype, pero nakapag-type ka na before sa pinakamalayo, ang size niya guys, napakalaki. At mag-ahang na yan every time na i-open nyo. Then, Control Arrow Up. Ito naman, kung rin, nasa babang-baba ka. Sa halip na pipindutin mo yung arrow, para sa makarating ka sa taas, click mo na lang yung control, tapos pindutin mo rin yung arrow up. So, nandun na kagad sa pinakataas sa taas. Tapos, yun din yung control arrow down. Pupunta ka sa pinakababa naman. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Tapos, another control arrow down, yung pinakababa na, yan mapupuntahan mo. Kaya pagka control arrow up ka, yung unang cell na dadaanan niya, doon siya i-stop. So, at gusto mo mapunta sa pinakadulo ng may cell na cell na tinate mo, ando ka na. Then, control home. Ito naman guys, let's say nandun ka sa pinakadulong-dulo. Ganyan ka. At pupunta ka doon sa range A1. Sa halip na mag-type ka ng go to range A1, control home na lang ang pindutin natin. Andun na tayo sa range A1. Yan yung pinaka-home na tinatawag ng sheet. Tapos, sana tayo na control F11. Ito guys, pagka meron ka lang gagawing macro, mag-a-add siya ng another sheet para doon sa macro mo. Kung gusto nyo nga palang matutunan ng paggawa ng macro program sa Excel, pwede nyo i-request sa akin yan at ituturo ko sa inyo paggawa from basic to expanded programming ng macro. Control tumalong pala tayo. Control F1 guys. Ito yung i-hide niya yung mga icon na itong sa taas. Pakita ko sa inyo, Control F1 nawala dito. Pero siyempre gagamitin natin yan kaya i-hide ulit natin by pressing Control F1 also.
Control F2, ito naman yung print preview. Yung pagka gusto mo na siyang makita, pakita ko sa inyo. Ayan yung preview niya pagka pinrint mo siya. Balik tayo. Control F3. Ito naman ito yung name manager. Kung hindi nyo pa alam guys, ang name manager, ito yung pwede kang gumawa ng pangalan sa certain range. Lagyan ng comment. Sabi magkakaroon siya ng insert comment sa loob ng cell ng Control F3. Tapos, ang cover niya is A3. So, guys, pakita ko sa inyo ang paggamit ng saglit lang. Gusto kong hanapin o puntahan yung Control F3. Guys, dito nakalista lahat ng mga range name. Makikita mo. Ayan na siya. Sa Control F3 na siya. Kasi nilagyan natin siya ng range name na Control F3. Tapos Control F4. Ito ay pagko-close ng workbook. Hindi na natin papakita kasi baka magsara nga itong ginagawa natin. Pero uulit tayo. Control F5. Ito yung ititiklop niya ng konti bahagya yung workbook mo para makita mo kung ilan na yung workbook na naka-open na pwede kang lumipat-lipat. Pakita ko sa inyo. Ayan, nakatiklop siya. Yung kanina ginawa natin na isang workbook, ayan siya. So, pwede kang, makikita mo siya na kagad yan ng bilisan. Kaya lang, pag nag-control F5 ka ulit, hindi na siya gagalaw. So, walang isang punch lang siya. Balik natin sa dati. Then this one, control F6. Ito yung paglilipat-lipat sa workbook. Pag tumuto, baka na may open tayo ng workbook. Ngayon, pag pinindot natin yung control F6, napunta tayo dun sa isang workbook yung ginawa natin kanina. Tapos balik tayo sa ginagawa natin. Ayan, control F6 ulit. Control F9, ito naman yung ititiklop niya muna yung workbook, tapos i-minimize siya na. Pag-click ka ulit sa F9, pakita sa niya. Ayan, di ba? Pinalit niya. Tapos another F9, makita mo, naka-minimize na siya. So, para ma-maximize mo ulit siya, ito tayo, kita ito. Ayan, na-maximize na yun siya. Tapos, balik tayo sa ginagawa natin. Then, control F10. Ito naman yung para, di ba kanina na-minimize natin siya. Magpapakita sa niya, minimize muna natin. Tapos, control F10 tayo, lumaki ulit siya. Lumabas siya ulit. Kanina tumiklop lang siya. Kasi itong ang control 11 naman, pagkagagawa ka na ng macro, control F12, same as control O, pag mag-open ka ng files. Control click. Guys, ito control click. Alam ko maraming hindi nakakaalam nito. Hawakan mo yung control key. Huwag mong bibitawan. Let's say, dito tayo simula. Huwag mong bibitawan, ha? Ayan, guys, pakita mo. Kasi select na lahat ng kiniklik mo. Hanggat hawak mo yung control. Ang maganda pa ito, guys, yung isang hindi ko na isulat dito, yung control enter. Ang control enter, once na may tinype ka sa ganyang maraming cell, let's say type natin ng sample. Ngayon, i-press natin yung control enter. Ano nakakita nyo, di ba guys? Lahat na naka-highlight kanina, nag-type ng control enter. Pero isa lang ang tinype natin, hindi tayo nag-copy at hindi rin tayo nag-paste. Yan guys, ang pinakahuli. At sana may natutunan kayo kahit paano. At sana mag-subscribe kayo sa channel ko. I-click nyo rin yung notification bell para naman ma-notify kayo every time na meron akong bagong video.
So, yun lang guys. Maraming salamat. Shoutout nga pala sa nag-request ng video to, si Justin Papin. At sa aking minamahal na si Glenda Vlog. Sana mag-subscribe kayo sa kanya. At sundan nyo rin ang mga video niya, nakakatuwa. At sa aking nanay, yung pinakamamahal kong nanay siya, si Opelia Camacho. Pati yung anak ko, si Joseph Camacho. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!